So, since 2017 pa nga ako naglo-loan dito sa Tala loan application and naka-maximum loanable amount na nga ako dito for 25,000 pesos. Kaso nga lang, na-experience ko na magkaganito yung account ko and talagang na-shock ako, na nalungkot ako dahil, ayan, pangatlong linggo ko na tinatry, ayaw pa din, puro ganito, service interruption daw. Napaulit-ulit na ganyan. So, ayun nga, in-email ko na sila. At yung sabi nga is, i-uninstall ko, tapos i-install ko ulit. And recently nga lang, mga 2 days ago, ayan, ang good news naman ay bumalik na sila sa dati at nakapag-try na nga ulit ako mag-loan ng 25,000 pesos at buong-buo ko siyang natanggap papunta sa Maya account ko. O, diba? So, buti na lang naginhawahan na ako dahil isa to sa talagang pinaka-iniingatan ko kahit na dati, ayan, nawala sa loob ko, tapos na overdue ako sa kanila. Pero, good thing is, ayun, nagpapa-reloan pa din sila kahit na may bad credit history ka sa kanila. Basta ma-build mo yung trust mo ulit sa kanila is, pauutangin ka nga ulit nila. So, ayun na nga. Pero, may mga nagbago nga dito sa Tala application. At, kung isa kayo sa may masugid na, ayan, borrower, na iniingatan din tong Tala loan application is panoorin nyo yung video na to para makita nyo nga din kung ano yung mga pinagbago at kung ano yung mga hihingin sa inyo na information ulit. Dahil ba kayong iba nag-uninstall na? So, ayan, simulan na natin. Pero bago yun, isi-share ko lang muna sa inyo yung cutie ko na necklace. So, ayan, ipa-flash ko yan dito sa my screen na napakaganda. So, ito ay yung Tala for You na necklace. Ayan, non-tarnish. Gold-plated siya, pero super parang like a real gold talaga. And napakamura lang. So, ito yung mga sinusuot ko ngayon na necklace. Ayan na jewelry from Tala for You. At napakaganda talaga. So, ayun, lalagay ko yung link dyan sa my description box sa baba. So, going back na nga, eto nga pala yung sabi, sorry, we are experiencing an interruption with our service. So, your access to instant credit is extremely important to us and we are working as hard as we can to resolve the issue quickly. So, thank you for your patience. Talagang super kabado ako dito dahil hindi talaga ako makapag-loan for, 3 weeks. Hindi nila ako pinaloan dahil nga ganito, meron silang service interruption and hindi lang daw pala ako yung naka-experience nun. So, since in-email ko nga sila, ang sabi nila sa akin is, ayan, ang suggestion nila, i-uninstall ko tapos i-install ko ulit. So, ginawa ko naman and nag-update nga din ako ng application nila since kailangan nga din palang i-update. And ayun, after nga mga ilang araw, so recently lang nga, kagaya sabi ko kanina, mga 2 days ago is nakapag-reloan na nga ulit ako sa kanila. So ayun, sobrang dami ko na din na nagagawa about dito sa Tala loan application na review and isa talaga to sa dapat ingatan. So ito na nga sa Maya account ko pinili dahil dito ay buo mo siyang matatanggap. Pagka naman sa GCash papunta is meron tong service fee na mga 15 pesos, parang ganon. So, may nakalagay nga sa akin sa nakadeclare is 0.43% per day. So, yung pinaka-total service fees na nakalagay sa akin. Pero dito nga, itong service fee na to, for example, pinili mo is 61 days mo siyang babayaran is hanggang 61 days yung daily service fee mo. Kaya, ibig sabihin, pagka mas maaga mo siyang binayaran, mas kaunting service fee ang madadagdag sa may loan mo. So, mas liliit yung iyong babayaran. So, kung 15 days, ay babayaran mo na mas maliit yan. Pero ito na nga yung simula umpisa ko nga na, ayan, nakita sa may application nila, na may mga nakita nga ako't napansin na mga pinagbago. So, ayan, dito sa may unang-una, ayan, yung loan application, nagtanong ulit sila ng ganito, saan mo daw ba nabalitaan itong about sa Tala? So, ayan, pipili ka ulit dito. Yung parang umpisa pa din, yung umpisa na nag-sign up ka sa kanila, yung first time mong borrower dito. So, ito yung mga natatandaan ko na tinanong din sa akin. So, ayan, kung meron kang promo code, so kung wala is next lang. And may paganito pa sila. At ito na yung pinaka-homepage. So, nandito pa din naman pala yung earn na 200 pesos. So, ibig sabihin nito is lahat ng user ng Tala, pwede kang maging parang affiliate. So, ayan, parang sa TikTok may mga affiliate na product. So, dito naman, pagka i-share mo yung link mo ng Tala,
na makikita mo dyan sa Metala application mo, pag kinlik mo tong get started, pag shinare mo to sa iba na bayaran nila yung first loan nila, may makukuha kang 200 pesos at mababawas yon dun sa existing na loan mo sa kanila. So, eto, super napaka-nice nito, napaka-generous dahil hanggang ngayon, hindi pa din nila ito tinatanggal. So, ayun na, wala nang paligoy-ligoy pa. Naging mas simple itong homepage nila na dati may mga makikita ka pa dito sa may ibaba. Pero ngayon, yan na lang. And apply now na. At eto pa nga pala. And parang pinapa-review niya yung mga personal details nga na in-input mo dati sa kanila kung meron kang babaguhin or i-update. So, yan, tinanong ulit kung saan nakatira, yung address, personal information like birthday, civil status, mother's full maiden name, ayan, gender, personal information nga na makikita sa may ID, kung tama ba lahat na nandito, birthday mo, kung sa'yo ba yung cellphone na ginagamit mo na pinang-install mo doon sa may application nila, bago daw ba yun or luma na yung phone mo na yun na ginagamit mo? At tinanong nga din nila kung gaano mo nakatagal ginagamit yung cellphone mo na pinang-install nga sa Tala. Tatanungin ka din pala nila kung saan mo gagamitin yung hihiramin mo sa kanilang pera. And that's all. So, ito na yung makikita mo after mo nga ma-review or ma-revisit yung mga personal information na i-share mo sa kanila nung una. So, ayan, 25,000 pesos and approve na ulit agad. O, diba? So, syempre, is itatry nga ulit. Itinry ko na pala. Kagaya nung pinakita ko sa inyo kanina na na-receive ko. So, after nun is mamimili ka na ulit kung magkano yung ilaloan mo kagaya niyan. And dito, meron pa silang pa-calendar ngayon. So, ito yung bago sa kanila na, ayan, pwede mong i-click yan. Tapos, may lalabas na dyan na pinaka-calendar kung kailan mo siya babayaran. For example, so ito, October 6, makikita mo na dito agad sa baba kung magkano yung total na babayaran mo. So, parang mas pinadali nila para makita mo nga yung calendar kung kailan ka sasahod, kailan ka magkakapera, para pag kinlik mo yon, kusa nang lalabas dito sa ibaba yung amount na babayaran mo. And nagustuhan ko tong may pa-calendar na to. So, the same pa din naman yung loan term, 15 days to 61 days. So, sana mas humaba pa soon. At sa may amount nga na pinili ko na 25K na babayaran ko for more than 1 month, nasa 32 days ang napili ko is 29,653 ang aking babayaran. At the same pa din ang kanilang processing fee na 3.99% at total service fee nga na 0.43% per day. So, medyo malaki nga dito kung makikita nyo yung service fee pagka naipon ang naipon dahil mas matagal mo nga siyang babayaran, mas malaki nga yung madadagdag na service fee. And the same naman, pag mas mabilis mo siyang bayaran, mas maliit na service fee ang madadagdag sa'yo. So, ganun ka-flexible ang Tala. Kaya, nasa sa inyo talaga kung kailan nyo siya bayaran, kung kailan kayo magkapera, mas maaga sa due date na napili mo is mas maliit nga ang babayaran mo. So, ayun, good thing, mabilis na mabilis pa din mag-disburse ng pera itong si Tala Loan Application. Kaya kung ako sa inyo, pagka hindi pa rin kayo nakakapag-loan sa kanila is itry nyo i-uninstall, tapos i-install nyo ulit and i-update nyo. Tapos tingnan nyo na kung ano yung mangyayari. So, ayan nga yung mga pinagbago dito sa may Tala Loan Application. Ayan, kailangan mo ding mag-update daw ng iyong personal information. Pero kung okay naman yung tama pa din is wala ka na kailangan baguhin. And good thing, mabilis pa din talaga tong mag-disburse. Kaya kung ako sa inyo, dapat ito yung mga iniingatan nyo na loan application. So kung meron pa kayong tanong dito about sa may Tala Loan App is comment down below. At kung ano yung na-experience nyo dito is i-comment nyo na din para mabasa nga din ng iba. So ayan lang, thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!